natin Good morning po. kababayan, ayan, amoy na natin ang siway ng Kapaskuhan, ano? Ayan, kaya naman, meron na tayo ngayon, at ngayon, napakapis ng panahon, Setyembre 16, nakalahati na natin ang buwan ng Setyembre, at ilang linggo na lang, ilipat na tayo sa buwan ng Oktubre, naku, ilang buwan na lang sasabit ng araw ng Kapaskuhan. Kaya panay po ang ating patugtog ng ating mga awitin pamasko, at upang sa ganon, may inspired naman kayo, no? At pamala rin. Pamala sa mga kaya maraming mga inaanak, maganda-handa na kayo. Kayo pala mag-ipon-ipon na kayo, huwag kayo maging magastos para sa ganon, magsabit ng araw ng Pasko, meron po tayong ibibigay sa ating mga inaanak at maging sa ating pamilya. Kausap po natin ang ating mga kababayan na nakikinig dito ating programa. At akin pong nalaman na dyan pala sa Taichung Changwa, hindi daw narinig ang ating programa for the past 2 weeks. I'm sorry po at kayo nalulungkot. Pero tinawagan ko na po ang technical team ng ating station. Ang sabi nila, alamin nila kung bakit. Kasi sila rin nagtaka bakit nagkaroon ng ganun na problema, no? Kaya I'm sure sa araw na ito ay ma-reunit nyo na ang ating programa dyan sa Changwa, Taichung area, 91.1 FM band. Okay, kamusta po ang mga taga-Kaohsiung naman? Mga taga-Pingtong, ang ating mga fishermen, yung mga taga-Taichung, yung mga taga-Yunlin. Naku, marami na tayong nakikinig na, kaya nung hindi nila marinig ang ating programa, marami akong text na tinanggap, sinasabi, bakit po walang programa kami narinig dito sa Changwa? Ayan. Sorry, uli. Okay, so, sana po lahat kayo ay natnan ng ating programa, nasa mabuting kalagayan, anuman po ang ginagawa nyo sa sandaling ito. Yung mga nasa Taipei area, ayan, sa araw nito, may lakad yata sila ngayon. Meron silang mga sama-sama na pagsasaya dyan sa Singlong. Pinagdag sa akin kabayan, sana makapunta kayo sa nila. Meron salo-salo sa Singlong. Minipis sa MRT, dyan sa main station, exit 10. Hindi ko kapsyado ito At pwede na kayo mag-bus na 236 sa main Taipei station at bababa ka sa Singlong Market. Ayun. Siguro naman, yun, meron na sila mga laro, games, at may kainan dyan. Ayan. Kung umigas sila, maraming salamat sa inyo pang umigas sa akin. Okay. At ganoon na rin, nasa po batiin yung mga kaibigan ni Brian sa Everlight Company. Nakikinig na sila dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At kayo nakikinig dito sa ating programa. At ganoon rin yung mga RPFC group, patuloy na nakikinig ang Radyo Pinoy. Happy listening sa inyo. Uy, nakaraan pala, may mga pinati na ako na may kaarawan, no? Pero ulitin ko hindi na kasi kayo nag-proud Nasa Pilipinas kasi ako Kala nyo po, ito nakaraling ko, nasa Pilipinas po ako. Ayun, waling po ako doon Umuwi ako noong September 4, bumalik ako na September 9. So, sorry pero nabati ko naman itong ating mga kababayan na to. Sila nag-iwan ng kanilang kaarawan noong September 1, si Arner. Tinggal, si Ate Josie na September 2, si Maring Beth. Uy, Beth, hindi ka ba nagpapakain? Kasi noong September 3, bata-bata pa siya. Si Mila, Riabang, noong 6, si Marie Guzman, noong 8. Tapos na lahat to Michelle Tanghal, noong 10. Tapos na lahat to. Si Jasper noong 11. Si Betty, noong Inos, noong 14. At kahapon si Rodelyn de Demon, nag-birthday siya. At ngayong araw na ito makakalampas to. Si Susan Francis, birthday niya ngayon. Susan, happy birthday sa iyo, At syempre, sa 17 Lunis yan, yung ating pinakamamahal na Deportase. Happy birthday, sir. Yan ay Introduce Camperido. At syempre, si Christy Garcia rin, birthday niya sa next week, sa 20. At si Jose Lassie sa 23. Ayan. Happy birthday sa inyong lahat. Pagpakain kayo, sana mamusod nyo kami. At ganoon na rin, nais ko patiin lahat ng ating mga listener dyan sa Pindong, Changwa. Ayan, yung mga dati pinabati natin, Ayan, papasukin namin dito yun
Lalo na sa pito, si Nancy Wise, si Edna Pascal. Sa tayo na naman, si Gina Gata, si Marley Tapar, si Emily Boyles, si Rachel. Sa Tangwa, hindi nakapakinig ito nung nasa 2 Sundays. Kaya yun, nagtatampo. Si Michelle Gonzalez, si Pinda Payakin, si Rowena Ilang, si Auntie Gin, at siyempre sa NATO, si Realin Ignatius, si Janet Consina, si sa Taichung area naman, si Jean Mante, si Lilith Bastian, si Mildred Moro, si Jenny Sahod, si Lydia Arias, si Angel Hart, si Julia Chesa, si Maria Guy Comedia, yung mga taga-Chaichong na yan, mahal na mahal namin po kayo dyan. Yung mga taga-Chongli, Taoyas Su, siyempre si Jada Core, Edward Deneste, John Manlagi, Bernie Selly, Reyes, si Marlene De La Cruz, si Annalyn Castro, Evelyn Miguel Erwin Santos, at siyempre ang mga taga-Taipe, close to me, malapit sa akin dito, si Isabel, si Baby, si Mia, si Jerry Nasona, at siyempre si Dang, ang kanilang views na pumuputi pa rin, lalo pumuputi, nila ni Borgoño, ang ating malamig ang kamay sa pagtatanim. Si Beth, ang ating birthday celebrant. Beth, oy, pakain ka. Susan, Johnny, Florence, Latos, Trace Rachel, Escabarte, si Jerry Joprelio, Sally, si Tony Helen Corlaipa, at si Maylin Segundo. Ayan. Ang mga yan, every week din natin sila nakakalimutan patin dahil, ayan, sila ay binabati ng kanilang presidente, si Eliseo Mura. At sa araw na ito, pagamat na ito, minsan nakatawa tayo, parang akala natin wala tayong problema, pero actually, may problema. At ako ay matip ko karamihan sa inyo, pagdating sa trabaho, hindi matatawaran. Magagaling kayo lalo yung ating mga kababayan na nag-aalaga ng matatanda. Magagaling yan, masipa. Kaya nakakalungkot na may nilitaw na balita na meron tayong kababayan ngayon na kinakasuhan. Marito, nabasa niyo ito sa napanood niyo sa TV, di ba? Nung Tuesday yan, na talagang sa lahat ng telebisyon, lalo na CCTV, pinakita nila yung complaint na isang kababayan natin na si Maria Bustamante na kinumpe ng amo at pinagbabayad ng 200,000 dahil daw pinabayaan ng kanyang alaga na sanhin ang paglala ng kanyang karamdaman. Ayan. Pero alam nyo, yung mga balita ganyan, siyempre, kailangan malaman natin yung mga totoo, ano ba nangyari. Ang narinig lang sa balita dyan, yung side ng employer, siyempre, lalo na yung nung asawa ng lalaking employer. Yun ang parang madada. Kaya yun, nagpalabas na po ng statement ang MECO tungkol dyan. Kasi po, yung si Maria Dolores Bustamante ngayon, nasa pangangalaga po ng MECO. Nasa center po siya ngayon. At talagang hinaharap na itong problema na ipinupukol sa kanya ng kanyang employer. Alam niyo ba, itong employer at saka ito si Maria, maganda naman dati ang relasyon siyempre, may mga bagay na siguro, mahirap magsalita, ilang militaw, pera-pera lang yan Pero alam nyo, dati kasama, ka-Facebook pa, naka-Facebook pa siya ni Maria, yung employer, pero friends pa niya sa Facebook. Ngayon, alam nyo ba kung mga friends niya, lahat ng pinost ni Maria, para siraan si Maria, yan po ay kanilang ipinaplis ngayon. Yan po ay paglabag sa pribadong buhay ng isang tao. Pinaplis po nila para sirain si Maria. Dahil sa away na nangyayari ito. Mahabang kwento ito Kung ito ay aking tatalakay, abutin tayo ng ilang oras. Okay. Sabi nga nila, hindi raw maganda magtrabaho si Maria. Bakit ayaw nila i-dismiss si Maria at i-fire nila? Di ba karamihan ang normal reaction ng isang employer pag hindi siya satisfied? Hindi mo siya mananatili sa worker, ito po ay yung papalitan at aasin sa trabaho, di ba? Pero bakit nila pinapanatili? Yun nga, ang nakikita rito para siya ay gawing alipin, kaya kinasuhan siya at para in-export ng pera ni Bustamante, hindi siya sesyonuhan, magtatrabaho ng halos 12 buwan, walang bayad. Ayun. Marami pong punto ito ito po,
Meron po tayong mga ibang reaction dito tungkol dito sa pagtatago ng passport. Ang publiko dapat na malaman ang passport niya registration card, bank book and identity stamp para may withdraw ang pera. Ni Bustamante ay ito po ay tinago ng kanyang employer at ng kanyang broker. So, isang violation po ng Employment Service Act at ng Anti-Human Trafficking Act ng Taiwan. Hindi rin po binibigyan si Maria ng kanyang buong sweldo at binibigyan na siya ng pera kung magkano po yung kanilang ililimit na sa pamilya niya. At ang natitira po ay dinideposit sa bangko na control ng employer. At sinasabi naman ng employer, yung pagtatago rin ng passport, registration card, bank book, at iba pa ay may voluntary signed na agreement na sinusurrender yung identity documents sa employer. Ito po ay walang legal na basihan. Kasi ang option po ay Taiwanese labor ay ito po inalista ito po kasi ay inalista po ng Taiwan labor policy at tungkol po rito sa agreement. Ito po hindi ba na-discuss ko na sa inyo to na yung dati na pinapipirma kayo ng kasunduan na kayo pumapait na itago inyong passport at lahat ng mga ibang mga sarili yung gagamitan ay hindi na po kinikilala ito ng Labor Bureau kasi ito po ay wala na. Ayon po sa Taiwan Labor Policy, kahit po may kasunduan, ito po hindi na po valido. Ang dapat, talagang hindi dapat hawakan ng passport, anumang bagay na pag-aari ng worker. Alam niyo po ito, pinasa ko itong statement ng MECO. Meron pong talagang basihan. Ang inihingi lang natin dito ay parehas na proteksyon ng batas. Hindi nung side ng Taiwanese. Kailangan yung side ni Maria Dolores Bustamante ay dapat makita rin ng Taiwan side. Kasi ang nangyayari ngayon sa TV halos yung side lang nung Taiwanese employer. So, ito ang kaso ngayon ay nagsampa na. Sinampa na po ng kaso ng MECO sa Prosecutor's Office at hinihintay nila na magharap sila. Hindi po tatakasan ito ni Maria. Harapan natin to dahil ito yung kaso ni Maria, hindi lang kaso ni Maria. Ito kaso ng isang Filipino foreign workers. Bukhaon natin to. Kaya ipanalangin natin na itong laban na ito ay magtagumpay. Kasi ito ay isang maliwanag na pangarap sa isang worker, lalo na kababayan natin yan. Pero sa inyo, ilan sa inyo, marami sa inyo ay inyong employer ay mabuhin. At sana manatili lang ganun ang mga relasyon. Para sa ganun, ang pagkakabasa nito sa Taiwan ay magiging kasiyasiya. Mahirap yung nagtatrabaho rito na hindi ka masaya at marami kang problema. Mahirap yung ganun, di ba? So, ganun po ang ating dapat gawin. Sana manatili tayong maayos at ipanalangin natin itong problema ni Maria Dolores Bustamante ay maging maayos. Pero ito po, meron na statement at yan ay maaaring nasa mga periodiko na at yan ay nakarating na sa mga inuupunan. Okay, tutuloy na kayo nakikita sa programa ng Radyo Pinoy at mamaya meron tayong interview rin at meron pa rin tayong learn how to speak Mandarin. Okay, narito mali ang isang awit. Learn how to speak Mandarin. At sa umagang ito, tayo po ay nasa lesson 6. Okay? Lesson 6. Narito po ang ating lesson 6 para sa umagang ito. Lesson 6. 打好电话，电话。Hello. Hello，喂，喂， Sorry, wrong number po.
Sorry, wrong number. 对不起，打错了。对不起，打错了。Hanap. Look for. 找。找。Sino po ang kailangan nila? Who are you looking for? 请问您找谁？请问您找谁 Sino po sila?？Who's calling? 请问哪里找？请问哪里找 Sandali lang po.？Wait a moment, please. 请等一下。请等一下。Wala po sila. They are not here. 他们不在。他们不在。 Magpili na lang po kayo. Please leave a message. 请留话。请留话。 Tawag na lang kayo ulit. Please call back. 请回电给我。请回电给我。 Ano po ang pangalan niyo? Your name, please. 贵姓大名。贵姓大名。 Ano po ang pangalan nila? May I please have your name? 请问您贵姓大名？请问您贵姓大名 Telepono. ？Telephone. 电话。电话。 Pwede po ba makigamit ng telepono? May I use your telephone? 我可以接电话吗？我可以接电话吗 Pwede po bang malaman ang numero ng telepon niyo?？May I have your telephone number? 请问您的电话几号？请问您的电话几号 Meron ba kayong directory ng telepono? You have a telephone directory? 您有电话簿吗？您有电话簿吗 Walang problema.？No problem. 没问题。没问题。 Gagawin ko. I will do it. 我会做。我会做。 Sabihin. Tell me. 告诉。告诉。 Walang problema ho. Sabihin ko sa kanya. No problem. I will tell him. 没问题，我会告诉他。没问题，我会告诉他。 Tatawag ng telepono. Place a telephone call. 打电话。打电话。 May tumawag po sa inyo. Someone called for you. 有人打电话找您。有人打电话找您。 Tumawag ka sa Pilipinas. Call back to the Philippines. 打电话回菲律宾。打电话回菲律宾。 Yan po ang ating lesson 6. Ito po ang part 1. Ngayon po, susunod naman po yung part 2. Maraming salamat po.